Hi, Paulo here from Analytics.com, bringing you a performance review on a shoe from Adidas Basketball, and it's this one, the Adidas Adizero Select 3.0. So without further ado, let's go ahead and check out the shoe. Okay, so first things first, binili ko to kasi actually very reminiscent to sa isa sa mga basketball shoe na nireview ko noong mga early days ng Analytics, which is yung Adidas Crazy Light. So, kita nyo naman kasi nga, kung titignan nyo, very minimalist yung build niya. Pagdating dito sa sapatos, very lightweight siya. Tapos, it's a low-cut silhouette. So, makikita nyo naman, low-cut. Pag-uusapan natin yung fit niya, kumbaga, mamaya. So, punta muna tayo dito sa materials. Sa materials, meron siyang synthetic engineered mesh upper. Manipis lang. Kaya lightweight siya. Tapos, kung breathability yung pag-uusapan, I would say na wala siyang, hindi ka magkakaroon ng issue dito. Kasi nga, makikita nyo dito, almost see-through na, or manipis yung material dito sa midfoot area. Ayan. So, para sa akin, it helps promote yung lightweight na properties niya, and at the same time, breathable siya. Pagdating sa durability, I would say since synthetic siya, may mga fuse overlay siya. So toe drag, saka pag naapakan yung paa, well, mararamdaman mo yung bigat syempre pag naapakan ka. Pero yung mga scuff, ayan, makikita nyo may mga scuff yung toe guard area. Syempre pag toe drags, hindi may iwasan yan. At least hindi mapupunit yung material basta-basta kasi nga meron siya dito mga fuse panels. At the same time, itong 3 stripes material na to, yan, gawa rin siya sa fuse material. So, kahit paano, bukod sa aesthetic look or aesthetic features, magkakaroon din siya ng added layer of protection. So, para sa akin, okay siya. Tapos, pagdating naman dito sa eye stays, ayan, makapal siya kasi nga may fuse overlay, may reinforcement. So, kahit higpitan mo siya, hindi basta-basta mapupunit yung material. Pagdating naman sa cushioning, para sa akin, ito yung isa sa mga nag-stand out dito sa performance review na to, which is yung cushioning niya is gawa sa light strike foam. Ayan, so well, makikita dito may nakalagay light strike. Ayan, so gawa siya sa light strike foam, full length, and makikita nyo naman ang dami niyang compression marks. Ayan, may mga creases siya kasi nga mula sa forefoot pati sa heel, ayan, kita mo yung compression niya. And para sa akin, magandang foam ang light strike, particularly pag ginamit siya ng maayos dito sa basketball performance, kasi nga nakakapagbigay siya ng impact protection. May may konti siyang energy return na binibigay pabalik, pero not too much, pero enough din yung yung responsiveness na nabibigay. Tapos medyo lightweight din naman siya. So kumbaga yung overall theme ng sapatos na pagiging lightweight, kumbaga consistent pa rin pagdating sa material at saka dito sa cushioning. Masasabi ko bang nagustuhan ko yung ride niya? Yes, nagustuhan ko. Low to the ground but still responsive pa rin siya. Meron siyang parang feedback na nabibigay pabalik. So, since guard ako most of the time pag naglalaro, na-enjoy ko siya. And para sa akin, hindi man ako nakaramdam ng ankle pains or joint pains, knee pains after games. Nagustuhan ko siya. So, para sa akin, pasado. At kumbaga, ito na rin yung para sa akin best attribute. Overall, ito yung pinaka nagustuhan kong part dito sa sapatos na to, which is yung cushioning. When it comes to traction, we could see na gawa siya sa herringbone pattern. Yan, ito siya. Full length din. This time, ang ginamit niya is translucent rubber. I'm not sure kung merong colorway na na gawa sa solid rubber. I would like to say yes, pero hindi ako sure. Pero kasi baka heavily tinted din, kaya nagmumukha lang siyang solid rubber. Pero I'm not sure. Ilagay nyo na sa comment section kasi baka depende rin sa colorway. So kung ano yung mga colorway na nakuha nyo, sabihin nyo kung solid rubber ba, and kung masasabi nyo okay ba. Kasi sa akin, so far, na-enjoy ko naman.
medyo manipis yung ano niya, medyo manipis yung rubber na ginamit, soft and pliable, pero not too pliable na, not too soft. Masasabi ko ba okay to gamitin sa outdoor? Pwede naman, pero pakiramdam ko medyo mas mabilis lang siyang mapudpod or mag-grind down yung rubber kasi nga medyo may pagkamalambot. Pero okay naman. Tatagal naman din sort of, pero unlike yung mga solid rubber na makakapal na ginamit, I would say pag ganito, pwede pa naman din. And consistent naman yung traction na nabibigay niya. Pag medyo madulas dahil sa dust buildup, konting wipe lang, okay na uli. And ayaw ko naman personally yung sobrang kapit na parang, ang problema kasi nun pag sobrang kapit, nawawalan ng give yung ano, parang sobrang may stress din na nga pupunta sa joints, particularly sa knees and ankles. So, kahit pa paano dapat may konting give pa eh. Yan. So, ito naman, okay naman, may ganon. And, hindi naman ako nahihirapan or parang na-bother pag sobrang dami ng dust. Yung sahig, konting wipe lang, okay na uli. When it comes to fit naman, siguro, ito na yung pinaka masasabi kong hindi ko masyadong nagustuhan pagdating sa dito sa sapatos na to. Itong, kita nyo naman kasi, itong Adizero Select 3.0 is puro low cut siya, low cut silhouette. Wala siyang nilabas na mid-top version. So, low cut lahat siya. Ang hindi ko lang nagustuhan is itong tang. Kasi sobrang nipis. Bukod sa sobrang nipis niya, ang iksi niya. And para sa akin, parang ayoko yung medyo maiksing tang kasi nga parang nagbabunch up kagad siya. Kita nyo naman. So, yun yung medyo hindi ko nagustuhan. And, tapos, kita nyo, ito, well sculpted naman siya. Wala naman ako na-experience na na heel slippage. So, okay naman siya. Ang hindi ko lang talaga na-enjoy would be itong tang na masyadong maiksi for me. Ewan ko yung iba is naiksian din kay sa tang. Pero ayun, for sizing, ang kinuha ko dito ay usually kasi, lalo na sa low cut, ang kinukuha ko is yung Euro 41 o yung anong counterpart ng Euro 41 na size. Kasi siyempre medyo tricky pagdating sa US size eh. Ganun ang experiences ko. So most likely, ang ginagawa ko, yung Euro size, kahit anong brand dyan, doon ako nag-stick. So, pag low cut, usually 41 na kinukuha ko. Tapos, pag mid or high cut, it's either 41 din. Minsan, nagpo-42 ako. Pero pag dito, nag-42 ako kasi ang reason na ginawa ko kasi etong shoe, kita nyo naman, medyo slim siya. And it runs very narrow. Snug fit siya eh. Tapos, very narrow yung dito niya, yung midfoot area. And, nung nagsukat ako neto, yung 41, parang pakiramdam ko, kung magti-thick socks pa ako, baka medyo hindi na comfortable para sa akin. So, ang ginawa ko, nag-42 ako. And kahit nung nag-42 ako, kahit low cut siya, hindi ko na naisip yung parang magkakaroon ng heel slippage or parang baka malaki. Hindi ko na naisip yun kasi yung snug fit niya, kahit nag-thick socks ako, okay siya. So, parang pasok pa rin. Na-compensate ng thick socks yung volume, kumbaga. Plus, kasi nga, kita nyo naman, medyo narrow siya. So, pag medyo wide footer ka, I'm not sure kung okay sa ito. Siguro, mas maganda i-try mo na lang sa store. Tapos, i-suit mo na yung socks na usually gagamitin mo pag itong isusuot mo sapatos. Particularly kung pang-basketball, I suggest, isuot mo na yung pang-basketball na socks mo. Kasi usually pag ganon, kahit pa paano meron ka ng feel kung ano yung magiging fit niya. Hindi naman to masyadong mag-stretch kasi ano naman na to eh, synthetic engineered mesh naman. So parang yun na yun. Hindi na siya masyadong, hindi siya katulad ng leather na mag-expand pa or pag na-break in. Most likely ito na yun. So baka pag wide footer ka, feel ko baka skip mo na to or baka siguro try mo yung sizes na mas malaki ng konti sa inaano mo kasi nga para mag-compensate dito sa lapad or sa width ng paa mo. So yun, for support naman, meron siyang wide base dito sa forefoot area. Kita mo meron siyang parang outrigger na rin dito, lateral outrigger. Tapos midfoot, merong plate na makikita nyo naman, it runs dito sa ayan, dito sa midfoot area. So ayan, kahit pa paano hindi siya mag-over flex sa midfoot area. Meron kang torsion plate dito. So,
I'm not sure kung carbon fiber to. Mukhang carbon fiber naman. So, lightweight din siya. Okay naman siya. Hindi mo naman siguro mararamdaman dito yung pagiging unstable kasi unang-una low cut siya, tas low to the ground ang feel talaga niya. So, para sa akin, ang mag-e-enjoy nito yung mga light and nimble guards na normal foot shape or normal foot width. Yan, may enjoy nyo to. Tapos, pag ang hanap nyo yung sobrang impact protection naman, I'm not sure kung may enjoy nyo to kasi nga medyo low to the ground siya. Syempre yung mga nag-aanap ng impact protection ayaw nila ng sobrang nipis din kasi pag manipis ang cushion magbo-bottom out, so ayaw nila ng masyadong ganon. So gusto nila kahit paano medyo makapal yung midsole para enough yung impact protection na nakukuha nila at nasa-secure yung joints nila kumbaga. Sa price naman, well, kinuha ko to sa J&J Foothouse. Yun yung usually na kinukunan ko ng sapatos kasi nga mabilis silang katransact and mura pa. Ngayon naman, nakikita ko na siya sa malls na offered at a discounted price. Alam ko nasa less than 4,000, baka nga meron pa mas mura sa mga Toby Sports ganon or mga iba pang sapatos na nakikita ko to sa malls. I suggest i-try nyo, tapos yun, kung price naman ko sa price point, lalo na ngayong naka-sale na siya, sinesale na siya kasi hindi naman siya sobrang bagong sapatos, masasabi kong sulit na. Let's say, kunwari, ang price would be 3,800 to 4,000. Okay na to. Kasi, unang-una, lightweight shoe, tapos, well, significantly, ano pa naman siya, updated pa naman siya. Last year lang yata ito nilabas. Alam ko, naglabas pa nga ng special edition nito kasi, nagkaroon ng collaboration with Quicks and ginamit ito ni Kevin Kiambao, yung pink colorway. So ayun, masasabi ko na sa mga price na ganon, okay pa rin siya And masasabi ko, lalo na ngayon, pag makita mo siya sa mall, kunwari, nasa 3.5 or 3.8, pwede na. Kasi una-una, light strike cushion, very responsive, may offer na impact protection din. Tapos lightweight, tapos maganda naman din yung design niya. May mga maangas na kulay. Dapat niya kukunin ko yung yellow kaso walang available na yung yellow si J&J Foothouse that time. So ito na yung kinuha ko. Alam ko parang isa rin yata sa mga lunch colorways. I'm not sure. So ayun, check nyo sa mga shoe stores kung available pa. Tapos pag gusto nyo, cup nyo, malamang ngayon naka-discounted price na rin yung mga yan. So yeah, that's it. Thank you so much for watching this video. Like it, share if you find this video helpful, and be sure to check out analytics.com for more sneaker news, features, and reviews. I'll see you in my next video.